Ling palatandaan ay magiging isang anyo ng palaisipan. Kapag hagdanan, kadalasan nito ay east-west orientation. Ibig sabihin nakaharap sa silangan. Sabi ng iba, nasa silangan raw ang deposito. Tama? Mali. Tingnan muna natin ang palatandaan. Meron itong 9 na baitang or 9 steps. Ito naman ang ukal o bawas. Ito naman ang butas. Ito naman ang 2 guhit. Ano-ano ang mga ito? Itong 9 steps, tinutukoy nito ang hakbang. Mula dito bababa tayo o hakbang ng 9 steps pa east. Ganyan mangyayari. Ito naman ang bawas. Ibig sabihin dito sila unang nagbutas. Sukat na naman tayo ng 9 steps. Pa south, right angle. Ganito mangyayari niyan. Ito naman ang butas. Tinutukoy niya ang deposito. At may 2 guhit, yan ang distansya mula sa butas nila patungong deposito. Ang 2 guhit ay 2 meters. Magiging ganito ang reading niyan. Kung gagamitin natin ang east-west orientation. Kung nakaharap ito sa silangan or east, ang butas nila ay nasa southeast mula sa marker o hagdanan na bato. Mula sa butas, papasok tayo ng 2 metro pa northwest. Kapag ganito kahihinat na ng reading, may 2 mali sa pagbabasa natin. Una, kapag ang panimulang butas mo ay pumapasok sa south, hindi sa ibabayan ng palatandaan kundi nasa taas. Kapag south ang panimulang butas, dyan sana. Pangalawang mali, ang load position ng deposito ay papuntang northwest. Walang deposito na inilagay sa northwest. So ano ang tama? Dito na pumapasok ang tinatawag ng Hapones na inverse proportion. Sa simpleng salita, nakamirror ito na palatandaan. Ano ang inverse proportion? Ano ang control? Ano ang orientation? At ano ang pattern? Abangan. Japanese are masters of deception.